Okay, hello everyone. Ang lecture natin ngayon tungkol sa General Psychology para to sa mga psych majors na nasa first year. Nagsisimula pa lang kayo mag-aral ng subject ng psychology. It's very important na masettle nyo tong issue na to tungkol sa paniniwala sa supernatural world. So ang title ng lecture ko, very interesting, 4 reasons why psych majors should believe in the supernatural world. Basa muna tayo ng mga biblical passages na may kinalaman dyan. Unahin natin ang Ephesians 6:12. For our struggle is not against flesh and blood. Kanino raw kung hindi sa flesh and blood? All together read, against who? The rulers, the authorities, powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Nakakatakot tong passage na to, pero totoo. Imbis na katakutan natin, harapin natin yung katotohanan and let's digest, let's internalize kung ano yung sinasabi nito. More about that as we go along. From Ephesians, punta naman tayo sa Psalms chapter 16 verse 11. Maganda rin to. You make known to me the path of life. Yung me dito, syempre yung psalmist, yung you dito si God. God made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Marami mga positive words dito in connection to being close to God. Mamaya pag-uusapan natin yan. And then punta tayo sa Jeremiah 6:16. Thus says the Lord. Si Lord mismo nagsabi nito, stand by the roads and look and ask for what? Altogether read, the ancient paths. Mga bagay na luma, sinauna. Where the good way is, and walk in it, and find rest for your souls. Pero may mga kumontra. Sabi, they said, we will not walk in it. Anong kinalaman ng tatlong passages na yan sa topic natin today? As we go along, malalaman ninyo. Okay? So where am I coming from? Bakit ko naging topic to in today's lecture? Madalas kasi pag nag-handle ako ng general psychology, somewhere during the term, may mga students ito itatanong sa akin. Dapat bang maniwala ang mga psychology majors sa supernatural world or sa supernatural beings? Given the definition of psychology na ang root word niya is psyche, which is spirit, which belongs to the supernatural world, and psyche is a supernatural being. So tinatanong nila, okay lang ba na kahit psych major ako, maniwala ako sa mga bagay-bagay na yan. Actually, mag-plug in lang ako, For those of you who are interested in further understanding the supernatural world or supernatural beings tulad ng heaven, hell, or the third heaven. Marami kasing heavens in the Bible. May third heaven, so siguro may second heaven, may first heaven, may tinatawag tayong mga watchers, evil spirits, God Himself as a supernatural being. If you are into this, yan talaga yung interest mo, ang maganda mong masahin is the Bible. Because the Bible is the most accurate book in describing for us ano ba yung supernatural world at sino yung mga nakatira sa supernatural world. In fact, the Bible goes beyond that pa. Ang pinapaliwanag pa sa Bible is paano ang supernatural world nag-i-intersect sa ating physical existence. Although magkaiba yung supernatural world sa physical world nating mga tao, may intersection yan. In fact, as you will see later in this lecture, marami mga psychological things na nangyayari na ang reason niya is hindi psychological, rather, it's very supernatural. Yan. So, although magkaibang mundo yan, supernatural and the physical, they intersect. If you want to study those things, ano ang number 1 book dyan? Pinaka-accurate, pinaka-magandang basahin is the Holy Bible. So, going back to this topic, I believe students ask this question kasi meron silang hesitation. Saan nanggagaling yung hesitation nila? Sa paniniwala sa supernatural world or supernatural beings because of these belief systems about being a psych major. Kasi, kaya sila nag-hesitate, scientist kasi kami Tinetrain kami na maging scientist, think like a scientist. Kaya nga kami psych majors. Psychology is a science, therefore, students who study psychology are being trained to be scientists. Think like scientists. Reason like scientists. Which is tama naman. Hindi ko naman kinokontra yon, Or, nanggagala yung hesitation nila sa second statement. Sabihin nila, hindi naman scientific ang Bible. So, bakit ako maniniwala sa sinasabi ng Bible kung psych major ako?
I will only believe what science tells me. The Bible is not scientific, therefore I won't believe what the Bible says. So dyan ngayon ang gagaling yung hesitation niya na pagsabayin yung scientific findings sa biblical passages. Got that? And number 3, nag-hesitate yung mga estudyante into believing this supernatural world and beings kasi sasabihin nila modern thinkers na tayo. Hindi na tayo dapat nagpapaniwala sa mga pinaniniwalaan ng mga matatanda. Dapat paniwalaan na lang natin yung sinasabi sa atin ng science. So, yung tatlong statements na yan are the sources of the hesitation of a psych major to believe in the supernatural world or supernatural beings, which is unfortunate. So, ang sagot ko sa question na yan, dapat bang maniwala ang mga psych major sa mga bagay-bagay na yan? My answer is a big yes. And the following slides, I will give you 4 reasons kung bakit kahit psych major ka, dapat kang maniwala sa supernatural world or supernatural beings. And let me establish the word dapat. Sa English, ought to. Hindi ito optional. Kung tunay na psych major ka, dapat mong paniwalaan yung mga bagay na yan. Siyempre, marami nang nakataas ang kilay dyan, pero bago kayo mag-comment, bago kayo magalit sa akin, hear me out in the following reasons. Bakit kailangan ng isang psych major maniwala na totoo ang supernatural world and beings? Yung first reason ko yung pang-asar Lalo na for those people who hate God's word, no? Pero okay lang na i-hate nyo ako. Alam ko namang ito yung katotohanan. Why should we believe in the supernatural world or beings? Because God's word said so. God's word confirms the supernatural world. Yun yung point ng Ephesians 6:12. Pinapakita dito na may isa pang mundo other than our physical world. May mga beings other than physical beings like human beings. Kaya sinabi nga dito sa first part ng passage, for our struggle is not against flesh and blood. Meron na kaagad cancellation, not against flesh and blood. May mga kalaban tayo, hindi sila in the form of flesh and blood, hindi sila kapwa-tao. Rather, spiritual in nature. Mga spiritual forces, yung rulers, yung authorities dito. Saan nakatira yung mga authorities na yan? Yung mga powers of the dark world na yan, nakalagay din dyan, sa heavenly realms. And if the Bible is the most accurate book there is about the nature of reality, then ibig sabihin, dapat talaga tayong maniwala na meron talagang supernatural world and beings. Alright? Kanina nga sinabi ko na, ulitin ko na lang din, the Bible is the best non-fiction book. Ulitin ko ang Bible non-fiction. Huwag nyo namang i-categorize yung Bible sa fiction. Kasi ang mga sinasabi sa Bible, katotohanan about spiritual reality. The reality of heaven, hell, demons, God, angels, messengers, watchers. Totoo yan. Again, if you want to learn about these things, the Bible is the go-to book to teach you those things. And also, let me just add, the best book there is na may sinasabi tungkol sa psyche, which is the main focus of psychology, is none other than the Bible. Ulitin ko, ang psyche sa psychology, it's a being. Tayo mismo, mga being tayo. It's just that tayong mga being, although yung nature natin is supernatural, meron kasi tayong katawan. We are embodied spirits, so we live in the physical world. Pero yung nature ng psyche natin, supernatural. In fact, kapag yung katawang physical natin namatay, nilibing tayo, krinimate tayo, yung psyche natin goes on to live. Saan mapupunta yung psyche natin? Sa supernatural world. Wala na lang akong enough time, pero ang daming mga biblical supports na pwedeng gamitin in connection to the first and the second bullet. Nagigets nyo? So, dapat kayo maniwala talaga sa supernatural world and beings because the Bible said so. Now, yung mga pilosopo dyan, I'm sure ito sasabihin. So, the Bible answers all psychological questions. Yan ba yung sinasabi mo, sir? Huwag na kami magbasa ng textbook, ng journal article. Magbasa na lang kami magbasa ng Bible maghapon. Doon namin i-base yung idea namin about how the mind works. Is that what I'm saying? Ang sagot, hindi. That's not what I'm saying. Okay, so ang unang sagot ko dyan is no. Hindi naman ibig sabihin yan, lahat na lang ng tungkol sa psyche, sa Bible mo, ibe-base. Kasi marami ring mga bagay-bagay about the psyche that the Bible does not say.
The Bible does not answer. And for those questions na hindi sinasagot ng Bible about the psyche, doon papasok yung science. Kaya hinayaan ng Diyos na magawa yung science. Kasi alam naman niya na hindi naman lahat ng fact about the psyche will be answered by the Bible. And God also wants us to think for ourselves using the intelligence He gave us. Alam niya na in the future, ang science maiimbento, so nag-leave siya ng room, nag-leave siya ng gaps of knowledge, so that science can discover these things about the psyche. So kapag nakadiscover tayo ng mga principles about the psyche, i-connect ngayon natin yon sa spiritual principles written in the Bible. Kaya nga paulit-ulit in this channel sinasabi ko, scientific facts and biblical claims, hindi sila nagsasabong, hindi sila kontra. Instead, they are complementary with each other. After all, isang source lang naman yan science and faith. God created both. So dapat lang na mag-intersect sila, mag-complement sila sa isa't isa. So the Bible answers all psychological questions. Ang isa ko pang sagot dyan, no. But the Bible contains foundations of the psyche. Aminado tayo, hindi lahat ng tanong sa psyche sinasagot ng Bible, pero yung mga bagay na sinasagot ng Bible tungkol sa psyche, yun yung essentials. Yun yung foundations. Ito yung mga bagay na kahit hindi mo na alam yung iba about the psyche, basta alam mo to about the psyche, you're good to go. Again, hindi ako anti-science, pero ito yung foundation of the human psyche that the science discovers. Tulad ng ano yung mga foundations of the psyche, super essential na dapat lahat ng psych majors alam. Number 1, the psyche is not the same as the brain. Iba yung physical side, iba yung non-physical. Yung brain yung nagkakatumor. Yung brain yung natutunaw kapag nag-decompose at namatay tayo. Or kasi namatay tayo. Yung soul, yung psyche, yun yung mabubuhay after mamatay ng brain. And that psyche goes to the supernatural world when we die. Number 2, the psyche is designed by God. In fact, the Bible tells us na yung psyche, paano ginawa ng Diyos? Paano niya dinesign yung psyche in His image? Sa Tagalog, sa kanyang wangis. Gagawa tayo ng ibang lecture dyan. What does it mean when you say that the psyche is created in the image of God? Number 3, the quality of the psyche is determined by proximity to God. Kung gaano ka-healthy yung psyche mo, o gamitin na natin yung popular term, yung mental health mo, kung gaano kaganda yan, depende yan saan. Kung gaano yan kalapit or kalayo sa Diyos. The nearer the psyche is to its designer, to the source of all the good things about the psyche, mas maganda mental health mo. And the reverse is true. Mas malayo, pag milya-milya ang layo ng psyche mo from your Creator who designed you in the first place, doon nagkakaroon ng mga problema sa psyche. Kaya dumadami yung mga diagnosis, dumadami yung psychological illnesses because the psyche masyadong malayo from the source of its Creator. Again, gagawa na lang natin ng ibang lecture yan, how close the psyche is to God determines the psyche's mental health. Abangan nyo yan, maganda yon. Okay, pero ang bottom line dito for this slide, ito yung mga foundations of the psyche, the essentials. Kalimutan mo ng lahat tungkol sa psyche, huwag lang tong tatlong to. Nagigets nyo? And where are this written? Where is this taught? None other than God's Word. Got that? So yan yung reason number 1. Bakit kinakailangan maniwala ka sa supernatural world and beings? Number 2, bakit kakailangan maniwala sa supernatural world? Ito, self-explanatory, pero ulitin ko na lang din, dahil psych major ka. Remember, ang root word ng psychology, psyche, which means what? Ano yung etymology niyan? Espiritu or kaluluwa. So kapag sinabi mo na psych major ka, ang yabang-yabang mo doon sa party, pinagmalaki mo na ako, psych major ako nag-aaral ako ng psychology. Ano sinasabi mo? Saan ka magaling? Saan ka bihasa? Bihasa ka sa mga usaping tungkol sa spirito or kaluluwa. Magaling ka sa kaluluwa. Yung word na kaluluwa, related yan sa supernatural world. Kasi ang kaluluwa, supernatural being yan na nakatira sa supernatural world. It's just that yung kaluluwa ng tao, nandito sa physical body na nasa physical world. Pero, yung essence ng psyche is, it's still a supernatural being. Kaya ulitin ko, for those of you na baka nakalimot na, the brain is not the psyche.
Please lang pakisira naman yung ganyang notion na ang mga psych majors nag-aaral ng utak. Hindi tayo nag-aaral ng utak. Yes, pinag-aaralan natin yung utak in biopsychology, but psyche is not the same as the brain. Yung brain, physical. Sabi ko nga kanina, yan yung dumudugo. Pwede mong mahawakan yan, nagde-decompose yan. Yung psyche, non-physical. Yan yung eternal. Yan yung nabubuhay after mamatay ng physical body natin. Huwag mong isipin na ang pagiging psych major is all about the brain. Kasi kapag ganyan ang framework mo, naniniwala ka, lahat ng psychological experiences mo, magmahal, magkaroon ng hope, relationship with other people, nadidepress ka, kung lahat yan brain lang, neurons lang, hindi psych major dapat ang hindi psychology dapat ang manager mo, punta ka sa neurology. Because in neurology, talagang dyan yung ultimate connection ng psychological experience at saka ng parts of the brain and the nervous system. Pero sa psychology, we don't assume that. We assume that the brain is just a tool. It is just it is just an ingredient. It is just a bridge that the psyche uses para magkaroon tayo ng mga psychological experience na meron tayo ngayon. Kaya nga ito yung paborito kong analogy about number 2 No? Pag psych major ka, tapos hindi ka naniniwala sa psyche, para kang barbero na hindi ka naniniwala sa buhok. Gustong-gusto ng mga students ko yung analogy ko na yan, di ba? I mean, barbero ka, you deal with hairs. You deal with hairstyle, hair grooming. Pero nung tinanong ka nung ginugupitan mo, ni-reveal mo na hindi ka pala naniniwala sa buhok. Kahit araw-araw mo siyang nakikita, kahit araw-araw mo siyang ginugupit, kahit araw-araw mo siyang ini-encounter. Ganun ka rin pag psych major ka at sinabi mo hindi ka naniniwala sa psyche. Araw-araw mo ngang binabasa yung mga articles na yan tungkol sa psyche, tapos sasabihin mo hindi ka naniniwala sa spirito. Such a self-contradiction. Am I making sense? So that's the second reason kung bakit ka dapat maniwala sa supernatural world and being kapag psych major ka. Kasi psych major ka. Yan nga yung subject mo, yan nga yung field mo tungkol sa isang supernatural being na ang tawag, psyche. Number 3, kaya ka dapat maniwala sa supernatural world and being kasi unti-unti, science is confirming that the supernatural world is true. Unti-unti nare-realize na ng mga scientists na kapag nilimitahan lang natin yung understanding natin sa mundo, sa science lang, we are missing a lot of things about reality. Because reality is multifaceted. Maraming layers. Ang pinakamababaw na layers, yung nasa pinakaibabaw ng reality, is the physical reality. Yung laptop na nasa harap mo ngayon, physical reality yan. Yung damit na suot mo, yung mga pagkain kinain mo kanina. Mga physical reality yan. But there is more to life other than this physical reality. Kaya wag mo sasabihin na ako maniniwala lang ako sa sinasabi ng siyensya. Mali yan. Ang tawag dyan is, as you can see here, scientism. For those of you not aware anong ibig sabihin ng scientism, ito yung paniniwala mo sa buhay na ang magdedetermine ng truth is science lang. So kapag hindi sinasabi ng science, maybe it's not true. Na maniniwala lang ako kapag science confirms it, that's a very wrong attitude. Because again, the reality is multifaceted, ang daming layers niyan. Kapag science lang ang paniniwalaan mo, you're gonna miss a lot of other realities. Tulad ng spiritual realities. Marami mga bagay sa mundo na totoo, pero hindi scientific. Does that make sense? So, wag niyo masyadong sinasamba yung science na parang bang science yung pinakabasihan kung ang isang bagay ay totoo or hindi. That's one of the brainwashing of the culture today. Maniwala lang kayo sa mga bagay na sinasabi ng science. Pag sinasabi ng Bible, huwag niyong paniwalaan. Nako, that's a lie. Science is valid. Maraming tama ang science tungkol sa physical reality or tungkol sa reality, pero karamihan ng mga realities na pinapresent ng science is physical lang. You need to go beyond the physical. And going back in this issue, parami ang mga scientists na ito yung sinasabi. Given what I see in doing science, and I'm talking about scientists in different fields, medicine, sa biology, sa engineering,
nare-realize nila na imposibleng everything can be explained by physical processes. Ang dami ng ganyang mga cases, no, na may mga nakikita tayong mga phenomenon in the physical world. Hindi mo ma-explain using just science. You really have to go supernatural para mag-make sense yung mga bagay-bagay na yan. Bigyan ko kayo ng sample sa medicine. Hanggang ngayon, or parami ng parami, yung mga doctors na naniniwala na totoong merong life after death. Kasi nare-realize na nila na questionable na yung parang common sense belief na kapag patay na ang brain equals no life, no cognition. But a lot of doctors today are questioning this already. Kasi ang dami na nilang encounters with their patients na talagang dineclare na nilang patay. Wala talagang brain activity. Wala nang heartbeat. Yet, ano nangyari? Nung bumalik yung mga dineclare nilang patay, near-death experience ang tawag doon, yung shortly namatay ka tapos nabuhay ka ulit, they realize na during those times na declared dead, yung patient nila, merong pa ring cognition na nangyayari. Which is again, in the framework of old school medicine, hindi siya possible. Kasi sa old school medicine, pagpatay ang brain, walang heart, wala ka na. Because you're just the brain. Your existence is defined by your functioning brain and your beating heart. Hindi nga dumadami na yung mga cases na talagang meron pa ring buhay na nag-e-exist kahit na wala ka ng brain activity or wala ka ng heartbeat. And a lot of these doctors can no longer shut up. Sa dinami-dami ng patients nilang ganyan ang experience, nagsulat na sila ng libro to speak up for this phenomenon. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga libro na yan, sinulat ng mga doctors. Sila pa mismo yung nagsasabi that there is evidence of the afterlife. I highly recommend you read these books. Yan, yung mga libro ni Bruce Grayson, yung libro ni Jeffrey Long. These are medical doctors. These are the people that you would expect the least. Sa Tagalog, sila yung hindi mo inaasahan na maniniwala sa afterlife. Kasi yung old school training talaga sa pagiging doctor is everything is physical Wala ka ng brain, wala ka ng heartbeat, wala na, deads ka na. Pero itong mga doctors na to, sa dinami-dami nilang encounters na ganyan, kahit walang heartbeat, kahit walang brain activity, meron pa ring buhay yung mga taong quote-unquote patay na, dapat natin to i-report. Kaya sumulat sila ng mga ganyang libro. Alright? So, unti-unti, science is confirming that life does not stop in this physical world. Number 4, last ko na to, no? Pang-apat na reason kung bakit dapat ka maniwala sa supernatural world and beings is yung existence ng supernatural world and beings, it's very observable in our everyday life. Hindi lang natin nare-realize. Kasi nga, our culture has blinded us, has brainwashed us not to believe that the supernatural world and beings exist. Pero kung magiging honest ka lang talaga sa buhay mo, tingin ka sa tabi-tabi, ang daming evidences na talagang merong supernatural world and beings. Bigyan ko kayo ng 3 halimbawa. Letter A, medical mysteries. Sobrang sophisticated na ng technology natin ngayon sa medicine na kahit yung pinakasulok-sulukan ng DNA alam natin. Ganun tayo ka-sophisticated. Yet, kahit ganyan na tayo ka-advanced technologically, bakit meron pa ring mga sakit na hindi maipaliwanag? I'm sure, no? Familiar kayo sa mga cases na yan. Meron siyang mga physical symptoms. Siyempre, ang old school medicine, anong assumption? Physical symptoms come from physical causes. Kaya kapag magdi-differential diagnosis ka, hahanapin mo yung mga physical causes ng physical symptoms. Kasi pag na-identify mo yung mga physical causes and you fix those physical causes, mawawala yung physical symptoms. Yan yung old school medicine. Pero nare-realize ng maraming mga doctors ngayon na may mga sakit, although meron siyang mga physical symptoms, hindi mo talaga mahanap yung physical causes. And what could be the explanation why? Could it be na merong mga sakit na merong physical symptoms na ang source niya o ang cause niya is not physical, rather spiritual? At hindi na bago yan. Yung ganyang framework, no, na merong spiritual cause
ang isang physical illness. All over the Bible, paulit-ulit nangyayari yan. Hindi magamot ng mga doctors yung sakit kasi yung cause nga is something supernatural. Like for example, a good example here, yung kay King Nebuchadnezzar in the book of Daniel. Basahin nyo na lang tong Daniel 6:12. Nagkaroon ng mental illness si King Nebuchadnezzar dito na hindi magamot-gamot. Kasi pag binasa mo tong Daniel 6, tama ba? Daniel 4:14. Tama ba? Ang liit kasi ng slide ko. Daniel 4:16, Daniel 4:16. Pag binasa mo to, ano ang ine-establish nito? Merong mga sakit or posible kang magkasakit ng physical, pero ang cause is spiritual. Maybe it comes from God, maybe it comes from supernatural beings, maybe it comes from evil spirit. All throughout the Bible, punong-puno ng mga ganyang examples. And modern day medicine is acknowledging this. Baka yan yung reason kung bakit hanggang ngayon mystery yung mga sakit na yan. Bakit hindi makita yung physical causes? Because the cause is something spiritual. Nagigets nyo? Letter B. Ano pa yung mga observable na bagay-bagay sa buhay na nagko-confirm ng supernatural world and beings? Yung demon possessions. Yung mga sinasapian, in Tagalog. Siyempre, yung mga psych majors, mabilis yan. Kapag nakinig nilang sinapian, tapos ika-cancel nila yung supernatural cause, ano sasabihin? Hindi totoong demon possess yan. DSM-5 lang yan. Siguro may sira yung parts of the brain, siguro meron siyang hormonal imbalance, siguro may problema sa neurons niya, o kaya baka nag-drugs bigla yan, nagkaroon ng brain damage. Okay, fine. Valid yung mga points na yon. Hindi ko kinu-question yon. Pero here's something I want to throw out there, no? So tingin nyo, kung kokolektahin nyo lahat ng mental illnesses, lalong-lalo na yung mga nagdi-DID, dissociative identity disorder, yung mga nagwawala, yung mga nag-iiba yung boses, what are the odds na lahat yun physical ang reason? And vice versa, what are the odds na may iba doon sa mga cases na yan na nagwawala, nag-iiba yung boses, biglang naglalatin habang nagsasalita? What are the odds na may iba sa mga cases na yan ang cause supernatural? It's not an issue of DSM-5 diagnosis, rather it's an issue of spiritual oppression. Nagigets nyo? Ako sa tingin ko, hindi reasonable na sabihin mong lahat ng nireport na demon possession in the history of the world, lahat yun gawa-gawa lang, or lahat yun kayang i-explain ng science. Kasi marami mga cases, kahit anong galing nung psychiatrist, kahit anong galing nung psychologist, hindi pa rin nila naayos yung tao. Hindi nila ma-identify kung bakit nagwawala yung tao, bakit nag-iiba yung boses niya, bakit bigla siya naglalatin. Hindi naman siya marunong maglatin. Nagigets nyo? For those cases, siguro it's more plausible to think na ang cause ng mga yon is something spiritual. And again, the Bible being the most accurate book that describes reality, both physical and spiritual, marami examples na ganyan. Like one popular example, yung nangyari sa Luke. Pinapalayas nung mga disciples yung demonyo, hindi nila mapalayas until Jesus stepped in. 'Di ba? There was a time si Jesus kinausap niya yung demonyo. Tinanong pa ni Jesus yung pangalan ng demonyo. Ano sabi na nung demonyo? Anong pangalan niya? Legion. For we are many. Sabi. Many demons had gone into him. Yan. O 'di ba? So ang ibig sabihin nito, talagang meron talagang mga ganyang cases na ang isang taong nagwawala, biglang lumalakas, 10 tao, hindi kaya siya pigilan, biglang nag-iiba yung language niya habang nagsasalita. Hindi ito matter of DSM-5, hindi ito mental illness, rather it is a spiritual issue. Kaya parami yung mga psychiatrists na naniniwala sa supernatural world eh. Ang old school psychiatry, halos walang naniniwala sa supernatural world. For them, everything is hormonal. Everything can be fixed by medication. Pero, etong si Gallagher, na isang psychiatrist, hindi na niya kinaya eh.
Hindi niya matiis na sabihin na lahat ng pagwawala ng tao, lahat ng dissociative identity disorder, psychologically explained. Kasi marami siya mga cases na talagang kahit anong theory ang gamitin mo, kahit anong medication ang iturok mo sa pasyente, hindi talaga siya maayos. Again, ano lang ang model na pwede mong gamitin to make sense of those cases? The cause of this illness is not physical, rather spiritual. Kaya niya sinulat yung libro niyang Demonic Foes. Kino-confirm ng psychiatrist na to na meron talagang mga cases in psychiatry na hindi physical ang cause, rather it's a spiritual oppression. Nagigets nyo? Yun yung letter B. And letter C, ano yung mga bagay-bagay sa tunay na buhay that confirm supernatural world and beings? Personal experiences. I'm sure kung magpa-survey ako sa inyo ngayon, kung kaharap ko kayo face-to-face, sino dito ang merong spiritual experiences in the past? Meron kayong na-encounter na spiritual being. Siyempre, ang unang spiritual being na gusto kong ma-encounter nyo, sana si Lord. Diba? And if I ask you this, was there a time in your life that you felt the presence of God? Yung talagang sure na sure ka, this is Lord. God is with me right now. Sino dito may ganyang experience? I'm sure kahit isa, merong magtataas ang kamay dyan. Ito, yung nakasulat sa Psalm 16. Spiritual experience niya yan eh. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Positive yung experience niya. Saan nanggaling yung mga positive na yan? Bakit na-feel niya yung pleasure? Bakit na-feel niya yung joy? Where does it come from? From God. A supernatural being. And I'm sure yung mga nakikinig ngayon, marami sa inyo, may kahalintulad na experience. If you are one of those people, mag-comment ka dyan sa baba. That there was a time in your life, you were entirely sure the most powerful supernatural being in this existence, in the world, na experience mo. Ilagay mo dyan sa comment section. Pero syempre, may mga tao rin, hindi si God, hindi si Lord yung na-experience na spiritual being, rather, evil spirits. Sure din ako, pag ito tinanong ko face to face, ilan sa inyo merong encounter sa supernatural beings who is not God? Maybe an evil spirit, marami magtataas ng kamay sa inyo. And then magkukwento na sila ng mga horror stories, di ba? Yung upuan, gumalaw mag-isa, bigla silang may naririnig na nagtatype, bigla silang may naririnig na nagbubulungan sa kabilang kwarto, kahit alam niya siya lang mag-isa doon sa kwarto. And you can always argue na guni-guni lang natin yan. But again, let me throw this question to you. What are the chances na lahat ng reported quote-unquote spiritual experiences sa buong mundo gawa-gawa lang? Posible, pero hindi reasonable paniwalaan. Kahit papano, doon sa mga supernatural experiences na narinig natin, meron dyan legit. Totoong may encounter siya sa isang supernatural being. But then again, my prayer for my listeners dito sa channel na to, kung meron man kayong spiritual being na na-experience or ma-experience in the future, sana si Lord. Diba? Kahit si Lord lang ma-experience mo, okay ka na. Huwag nyo nang asamin. Huwag na kayong mangarap na makamit pa kayo ng mga evil spirits para lang maniwala kayo sa supernatural world. Si Lord lang sapat na. Because He is the ultimate spiritual reality. Siya lang ang kailangan mo to confirm that the supernatural world exists. Nagigets ninyo? So yun yung 4 na reasons kung bakit ang isang psych major dapat maniwala sa supernatural world at supernatural beings. So balik tayo dun sa question. Dapat bang maniwala ang mga psychology major sa supernatural world and supernatural beings? Yes. In fact, ang isang tunay, ulitin ko ang isang tunay na psych major, dapat talaga naniniwala sa supernatural world and beings. Kung sinasabi mong hindi ka naniniwala na may supernatural world and beings pero psych major ka, pasensya na kayo. Alam ko marami magagalit sa akin, pero eto naman yung katotohanan, baka hindi ka tunay na psych major. Reviewin mo kung ano yung pinasok mo, kung ano ba talaga yung psychology.
Because the essence of psychology is we study the spirit, the human spirit, which is a supernatural being in the first place. Embodied lang. Kaya yung psyche nandito sa physical world. Pero pag namatay yung katawan na kinalalagyan ng psyche natin, ano mangyayari? Our psyche goes to the supernatural world. Bigyan ko lang kayo ng mga rebuttals. Ano ibig sabihin ng rebuttals? Ito yung paano mo sasagutin yung mga taong nagsasabi sa iyo ng mga ganitong statements. Halimbawa, ito, i-rebut ko to. Scientist kasi kami eh. Kami mga psych majors, we are being trained like a scientist, so bawal maniwala sa Bible. That's a wrong framework. Remember, science, iba siya sa faith. Iba siya sa, science is physical, faith is supernatural. So, hindi ibig sabihin na naniniwala ka sa science, hindi ka na pwedeng maniwala sa faith. Kasi, ang sagot ko dito, hindi naman porket ang isang bagay hindi science, ibig sabihin, hindi totoo. Does that make sense? Marami mga bagay sa mundo, kahit hindi naman science, kahit hindi naman scientific, totoo. Ayun. So that should not stop you. You should not feel guilty kung psych major ka at naniniwala ka sa supernatural world and beings. Number 2, hindi naman scientific ang Bible. Agree. Wala akong kontra dyan. Yung mga statements sa Bible, yung mga Bible verses, these are not scientific claims. Hindi yan bunga ng scientific method. Kaya kapag kayo nag-thesis, dinidiscuss nyo yung data nyo, pinapaliwanag nyo na kung bakit ganito yung resulta nyo, huwag kayong gagamit ng Bible verse kasi talagang babagsak kayo dyan. Because passages in the Bible are not scientific statements. But, it doesn't mean that the things that the Bible are saying is not true. Again, don't fall to be a victim of scientism. Yung paniwalain ka na science lang ang paniniwalaan mo. Kasi again, ulitin ko, paulit-ulit, pero totoo, marami mga bagay sa mundo ang totoo kahit hindi siya scientific. Hindi naman scientific ang Bible, totoo. But that does not mean that the Bible is false. That what the Bible is saying is false. No? In fact, dagdagan ko na lang din, meron ding mga pagkakataon na sinabi ng science, galing sa field of science daw, only to find out later on, hindi naman pala totoo. One example, the theory of evolution. Gagawa tayo ng ibang lecture dyan. And last one, ito, the third statement, sasabihin, modern thinkers na dapat tayo eh. Mga psych majors tayo, dapat mga modern psychologists tayo, wag tayo dapat naniniwala sa supernatural world or beings, or even what the Bible says. Ano sagot ko dyan? Ang maling thinking dito is, hindi tamang sabihin na porket modern, ibig sabihin tama. So are you saying na all ancient things are wrong when you say that modern thinking is the way? Kasi maraming instances, no, na ng isang idea, makaluma, ancient, pero yun pa yung tama. At yung bago, yun pa yung mali. Yun nga yung point ng Jeremiah. Si Lord na mismo nagsabi, ang dami-dami yung mga bagong ideas ngayon. Pero look at you. You are not spiritually okay. So, anong sinabi ni Lord? Balik kayo saan? Ancient paths. Let me repeat, ancient. Makaluma. Bakit daw? Anong reason? What is God's reason for bringing these people to the ancient paths? Mga sinaunang mga daan. Kasi, yung mga sinaunang daan is what? Good way. Yun yung nakakabuti. Same principle applies in our mental health. Marami tayong mga thinking patterns, although makaluma, hindi uso, outdated, pero yun pa ang nakakabuti sa mental health natin. It gives rest for our souls. Kung ano pa yung luma, minsan, yun pa yung nakakabuti talaga sa mga psyche natin. At kung ano pa yung modern na mga teachings, kung ano pa yung modern na principles, self-love movement, therapy movement, kung ano-anong mga movements about psychology, yun pa yung nakakasama sa psyche natin. Ang concrete example ko dito, how come ganito pa rin ang state ng mental health natin? Sabi ng mga experts, may mental health crisis daw rising in the Philippines. Ako nagtataka, if the Philippines is so advanced in terms of
how we understand the psyche. 'Di ba? Meron na tayong mga reports sa MRI. Nakakabasa na tayo ng mga PET scan. Ang lakas-lakas ng self-love movement, mahalin mo yung sarili mo. Lahat ng klase ng mga therapy nandyan na. Bakit ka, in spite of all these advances in science, bakit meron pa ring crisis sa mental health? Mga bago na, mga modern na yung mga alam natin about the psyche. Every minute, every day, puro bagong journal articles ang lumalabas. At yung mga conclusions about the psyche, very modern. Fresh from the oven of science. In spite of all this new knowledge, bakit ganyan pa rin yung status ng mental health natin? Could it be na maraming mga discoveries, maraming mga psychological claims ngayon na bago, modern, uso, yan pa pala yung nakakasama sa atin. At yung mas makakabuti pang mga psychological principles, yung mga makaluma. Things of the past as mentioned by God Himself. Kaya hindi rin laging maganda yung modern. Minsan kung ano pa ang luma, kung ano pa ang ancient, yun pa pala dapat yung ina-apply natin sa buhay natin. So yun yung rebuttal ko dyan, no? Na dapat modern thinkers na tayo. Masakit man pakinggan, pero baka kaya tayo ganito kasi masyado na tayong modern thinkers. Kinakailangan natin mas maging ancient para mas gumaganda-ganda yung mental health natin. Alright? So, yun lang, no? Yung maikli kong lecture para sa mga psych majors dyan na nagsisimula pa lang. Sana nakumbinsi ko kayo dito sa framework na to na kapag psych major ka, dapat open ka sa idea at dapat tinatanggap mo yung katotohanan na meron talagang supernatural world, merong mga supernatural beings na nakakaapekto sa psyche ng tao na pinag-aaralan natin sa psychology. Hanggang sa susunod na lecture, kung meron kayong mga comments or questions, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.